fulfill God's purpose. Sa mga Bible study ko ay dami ko po ito patungkol sa kalooban ng Diyos. Tama po ba? Yung, ano ba yun? Sinulang po yan sa katangian ng kalooban ng Lord at layo din ng Diyos. Pangalawa, paano natin malalaman ang kalooban ng Lord? Pero ngayon po, ay yun ang aking isi-share. Ano? Kasi dapat napakahalaga na alam natin at unawa natin ang kalooban ng Lord sa ating buhay. Amen po ba? Amen? At salamat kay Lord kasi alam nyo, hindi accidental na tayo nandito ngayon. Isang bagay lang alam ko, may layo din ng Diyos kung ba tayo nandito ngayon. Amen po ba? At sa mikli natin pag-aaral, hayaan natin na mag-usap ang Lord sa atin. May plano ang Lord sa atin. At ang plano ng Lord ay maganda. Ang plano ng Lord ay mabuti. At ang plano ng Lord ay laging perfect. Amen po ba? At ang plano ng Diyos, tandaan natin, hindi po yan nagbabago. Kaya sabihin mo sa tabi mo, ang ganda ng plano ng Diyos sa iyo. Amen. Kaya kung tayo anak ng Diyos, tiyak yan. Amen? Andyan yung plano ng Lord. Kasi kapag tayo ay anak ng Diyos, perfect yan talaga si Lord sa buhay po natin. Ngayon, ayan, madalas tanong yan nilagay ko rin dyan, ano pa yan? Bakit pa ako nandito? Ba't pa ako sinilang? Ba't pa ako nandito? Nagtanong ba tayo niya? O kaya, ano ba talagang kalooban ng Diyos sa buhay ko? Hanggang ngayon, talaga pa ako. Hanggang ngayon, binanta pa ako. Ano ba talagang Lord? Grabe na ako mag-pray. Pero ano ba po talaga? Yan. So, hayaan po natin na ang salita ng Lord ay ating maging panuntunan sa buhay. So, kasi ang salita ng Diyos ay puno ng mga principles para sa ikabubuti at igaganda ng ating buhay. Naalala ko po yung kwento ni Alan Cayetano, no? Sabi niya, merong hindi mananampalataya. Pero nabasa po niya yung Bible, kasi yun siya, pinasa niya Bible, ang tanto siya sa Book of Proverbs. Ang Book of Proverbs kasi puno-puno ng wisdom galing kay Lord through King Solomon. At ito po yung binasa niya. Siya isang negosyante. At binasa po niya yun. At hindi siya Christian yung principle nung kanyang pinagdagandahan siya, ang ganda talaga nito, no? Ang ganda. Yung mga principle sinunod niya na sinasabi sa Kawikaan, Book of Proverbs sa Bible. Pinilas siya. Principle Amin po ba? Pero, hindi talaga siya Christian. Pero yung principle ng Bible, doon sa Bopas, ginawa niya. Parang ganito yan Pag kay mananampalataya, anak ng Diyos, ikaw ay nagtanim sa lupa, at kasi nagtanim na hindi mananampalataya, nagtanim ka, hindi matutubo yun? Pareho naman tumutubo yun. Kasi pareho nagtanim ng binhi. At pareho yung maganda yung lupa. Amen? Yung principle sa Bible, kapag pala ginawa natin, at siya naging ating gabay, tiyak yung pagpapala ng Diyos Totoo yan Amen po ba? Kaya sa umagang ito, no? Ano ba ang talagang nais ng Lord sa buhay ko? Kailangan maging paliwanag sa atin na may layunin ng Diyos sa ating buhay. Kasi po, kapag hindi po natin alam ang layunin po natin, tingnan nyo din ang sabi ni Haring Solomon, Basahin ko po. Mananaran, chapter 1, verse 5. Sabi nito, ang araw ay patuloy sa pagsikat at patuloy sa paglubog. Pabalik-balik lang sa pinanggalingan. At kung araw? Sisikat, lulubog, sisikat ulit doon, no? Pabalik-balik lang sa pinanggalingan. 6. Ang hangin ay umiihip patungong timog. Hindi ko alam maikli sa timog. South po na. Masaya na po. Medyo mahina akong sabi dyan. Papuntang hilaga. West. North. Joke lang kayo na yung ginatawa ka. Kali ko lang para buong araw na paikot. Sabi niya nga, paikot-ikot. Pero wala tayong ikot. Okay? Lahat ng tubig ay umuuwi sa dagat, ngunit hindi ito napupuno. Oo nga, no?
Maliban na lang, bumibagyo, bumabaha. Napupuno yung dyan. Ang tubig ay bumabalik sa patis na pinagmulan upang muli umagos patungo karagatan. Ang lahat ng bagay ay nakababagot. Hindi pa kaya ng ipaliwanag. Walang sawa ang paningin ng tao. Walang digil ang kanyang pakinig. Verse 9. Ang naganap doon, nangyayari rin ngayon. Ang mga nagawa noon, nagagawa rin ngayon. Sabi nito, walang bagong pangyayari sa mundong ito. Tatlong bagay lang mo. Kapag hindi natin alam ang layunin ng Diyos sa ating buhay, unang bagay, nakakapagod. Sa totoo lang, kapag ang buhay po natin, hindi natin alam ba't ba ako nandito? Ba't ba ako sinilang? Nakakapagod. Alam mo bakit? Di ba? Ang sabi diyan, ang araw ay patuloy pasikat-sikat, palubok, pabalik-balik lang, ang hangin umiihim, patungong tibong, patungong hilangga, buong araw na paikot-ikot. Alam niyo, minsan kapag walang layunin ng buhay, parang paikot-ikot lang. Tama? Paikot-ikot lang. Kayo ba ay tumakbo na paikot-ikot lang, naglahat na paikot-ikot lang, at tinanong ka sa kapupunta, aywan ko. Ay parang may ikot. Di ba? Kasi yung mga tao naglalakad dyan, na taong grasa, lakad ng lakad eh. Sobra exercise na nga, hindi na nga nabuhat ng sakit. Paikot-ikot ang buhay, nakakapagod. Kapag hindi natin alam ang layunin sa ating buhay, nakakapagod ang buhay. Di po natin alam ano ba yung layunin sa ating buhay. Miserable, paikot-ikot, takbo ng takbo, wala namang patutunguhan. Napakalaga, alam natin ang layunin natin. Kung bakit tayo nandito. Kung bakit tayo sinilang. Amen po ba? Kapag hindi natin alam ating layunin, kunay nakakapagod, paikot-ikot lang. Pangalawa, sabi, ang lahat ng bagay nakakapagod niya. Nakakapagod. Kapag hindi mo alam yung layunin at hindi mo alam bakit kung ito ginagawa, nakakapagod ang buhay. Walang kaganapan. Siyempre, wala kang goal eh. Hindi mo alam kung saan patutungo eh. Alam mo lang, isinila ka. Alam mo lang, nag-aaral ka. Alam mo lang, magkakasawa ka. Pag nag-asawa, magkakaanak. Panalaki. Hanggang doon lang ba yun? Ano man talagang layunin ng Diyos sa ating buhay? Nakakapagod, walang kaganapan, nakakapagod ang buhay kapag ganoon. No? Wala tayong naabot. Pangatlo, ang panghuli. Tapos, kasi first Sunday ngayon. Pangatlo, hindi maitutuwid ang buhay. Sabi sa verse 15, hindi na maitutuwid ang baluktot at hindi na maibibilang ang wala. Paano mabibilang kung talagang wala? Ang isang baluktot, sabi nga, ang hirap na ituwid. Kung walang layunin ang ating buhay, walang mababago. Walang mababago. Ganun pa rin. Walang magbabago, walang control, walang saysay. Kasi kung alam natin layunin, kailangan iayos ko ang buhay ko. Kung alam mo, itong layunin ng Lord, kailangan itama ko. Kasi alam mo yung layunin ng Lord eh. May kailangan mabago sa buhay po natin. Kailangan mayari sa buhay po natin. Kung ganun pa rin, sa totoo lang, kapag ang isipan natin hindi na bago, noong 2025, tapos 2026, ganun pa rin, ang paraan at sistema ng ating mag-isip, walang magaganap na bago ngayong 2026. Pagkaroon tayo ng layunin. At ang layunin ay nagsisimula sa Diyos. Amen po ba? Dahil ang Diyos ang may likha sa atin, sa Kanya magsisimula ang tunay na layunin ng ating buhay. Kaya nga po, sa umagang ito, ito ang ating pag-aaralan. Isang verse lang po yan. Ang sabi dito, nimbo sa kanyang pangangaral, ang haba kanina yung binasa ni Pastora Kenneth, Tungkol sa akin sa ako, haba naman. Gusto mag-songit eh. Gusto pumunta rito. Napahaba lang. Pero ito isang verse lang na nais kong i-share.
Sabi rito, Acts 13 verse 36, sabi sa English, NIV version, now when David had served God's purpose in his own generation, sabi niya, he fell asleep, he was buried with his ancestors, and his body decayed. Sa Tagalog, hanggang now. Napakaliwanag. Ang sabi sa Tagalog, nang may sagawa na ni David ang kalooban ng Diyos. Amen? Ang ganda, no? Nang may sagawa na ni David ang kalooban ng Diyos para sa kanyang kapanahunan, siya, no? Namatay at inilibig sa piling ng kanyang mga ninuno at siya dumanas na pagkabulok. Ang katawag ito talaga, mapubulok. Amen po ba? Ngayon, ilang bagay mo ang makikita po natin dyan. Sinabi po ni Apostol Pablo, isinamarize niya yung buhay po ni David. Hindi niya isinaysay dito, ang yaman ni David. Hindi niya isinaysay dito, dami ng asawa ni David. Hindi niya isinaysay dito, yung magpagsak ni David. Isa lang ang sinabi niya, na isagawa ni David ang kalooban ng Diyos. And David had served God's purpose. Alam niyo po, ito isang mahalagang bagay na dapat maganap sa ating buhay. Yung gawin po natin at may sagawa po natin. Ano ba talaga yung layunin ng Diyos sa ating buhay? Kasi kapag alam po natin na tayo lumalakad ayon sa layunin ng Diyos, gumagawa tayo ayon sa layunin ng Diyos, yun ang tunay na tagumpay. Amen po ba? Ang tunay na tagumpay, hindi yung pagkakaroon ng maraming pera, maraming malaki na tao, maraming kayamanan. Ang tunay na tagumpay sa buhay ay yung gumawa tayo at ginawa natin kung ano ang tunay na layunin ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga, dapat maunawaan natin, malaman natin yung kalooban ni Lord sa ating mga buhay. Una, doing God's purpose. Now, when David had served God's purpose in his own generation, Paul described David's life, not by his achievements, failures, but by his faithful service to God. Kasi yun sinamarize siya, di ba? Kaya nga unang bagay po na makikita natin dito, sa verse 9, ito, God has a purpose for a big life. Kaya may layunin ng Diyos tayo. Huwag natin ganito na lang mamuhay ko. Ano natin, ano ang layunin ng Lord sa buhay ko. Mga kapatid, hindi tayo ipinanganak na, ano lang yan na-chepuan lang, kaya ka nasilang. Naalala ko yung kapatid kong bunso, alam pala niya na siya iniaagas ng nanay ko. Siyempre, marami na kami. Ay, ang problema nga, naging isa akong lalaki. May apat akong kapatid, puro babae. Humagol lang, ayaw naman, wala sa plano. Wala sa plano. Ngayon, yung nabuntis ang nanay ko, pinahilot yan. Grabe yung hilot. Laging alala ko yun elementary ata ako, high school. Tapos siya high school lang. Hindi din kahit anong hilot, kahit anong, kung ano rin nauuho pa rin. Ramdam niya ng bata Tapos, nung isnilang pa, naikwento pa, alam mo, ikaw pinakaagas Sabi, kaya pala ganito ako. Kaya pala ganito ang ilong ko. Siguro pag hilot, natanggal ang ilong ko. Ganon. Pero, ano ba hindi aksidente na tayo isinilang. Isinilang ka kasi may layunin ang Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. At yung layunin na yun ay matutuklasan natin, madidiscover natin ang tunay na layunin ng Diyos kung ang buhay natin, una, isusuko natin sa harapan ng ating Panginoon. Nagsisimula ang pag-alam sa kalooban ng Lord kapag ang buhay po natin isinurrender natin kay Lord. Amen po ba? Sapagkat, tinan nyo, yan, ang layunin po, nagbumula hindi sa ating sarili, hindi sa ating ambisyon,
Hindi sa ating mga talento, kundi ito yung nagsisimula sa Diyos mismo. Amen po ba? Sabi nga, discovering God's purpose begins with surrender. Sukong buhay kay God. Hanggang hindi natin na isusuko ang buhay natin kay Lord, paano magiging maliwanag ang malinaw yung layunin ng Diyos sa ating buhay? Amen po ba? Konsilyo. Ang konsilyo, panghiwa ng sibuyas. Amen po ba? O kaya, panghiwa ng karne. Kung ginamit ko yan, dahil nagkagawa siya sa church doon, pagpukpok ng, para bumuon yung bato. Pagtatawanan niyo ako. Si pastor medyo sumasayad na. Bakit? Aba, pinambabaon at pinangpupuk sa akin para bumaon eh. Night, ako chityo. No? Ay, hindi naman yun. Bakit? Ano ang gamit? Ay, syempre, martilyo. Eh, kung martilyo naman, ang ginagamit, paano panghiwa ng ano? Sibuyas. Pwede pa sa bawang. Pupuk pa yung bawang. Diba? Pero pag sibuyas, o kaya panghiwa ng karne, wala sa hulog, hindi tama. Amen po ba? Ang kutsilyo panghiwa, ito pangkukbong, yun ang disenyo niya, kaya nilikha, kaya ginawa. Pag hindi ginamit yung martilyo o kaya kutsilyo sa disenyo ng pagkalikha, ng pagkagawa sa kanya, wala po yun. Hindi normal yun. Amen mo ba? Tayo mo, dapat malaman natin yung disenyo ng Diyos kung bakit tayo nilikha, kung bakit tayo isinilang upang malaman natin kung anong purpose, Lord. Ba't tayo nandito sa mundong ito? At ang buhay natin, tuloy lang pagkakaroon ng tunay na kaulugan. Amen po ba? Pagkakaroon na kaulugan. Pag alam natin, inayos ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga isang bagay lang, dapat pinagay natin sa ating isipan. Alam kong may layunin ang Diyos sa buhay ko. At ang layunin ng Diyos, laging mabuti, kalugod-lugod, perfect. At ang ganda, di ba, sinabi sa Jeremiah, when we live according to God's design, our life may, diyan magkakaroon ng kapuluhan ng ating buhay. To do with God's purpose requires, ano? Obedience. Obedience. Di ba lang halagyan ng first? Remember that. Doing God's purpose requires obedience na? Alam niyo minsan, ayaw ko na pag-amon kay Lord kasi medyo palmak pa ang buhay ko eh. Diba? Hindi pa ayos ang buhay ko, hindi pa tama. Pero, kailan magsisimula? Nagsisimula, sabi mo nga, sa sukong buhay. At pag sinuko natin ang ating buhay, doon magsisimula gumawa ang Diyos sa atin. At ito yung tayo, pauunawa at ipahalang ng Lord yung kanyang layunin sa atin. Kaya lang, para mas lumalim pa tayo sa pagkalang sa kalooban ng Lord at layunin ng God sa buhay mo natin, kailangan po niya ng pagsunod. Amen po ba? Kailangan ng pagsunod. 1 Samuel. But now, your kingdom will not endure. The Lord has sought out a man after his own heart. Ahangos si Lord, masutuloy sa kanya, no? And appointed him ruler of his people because you have not kept the Lord's command. Sino kausap dyan ni Samuel? Sino kausap? Si Saul. Si Saul. Kasi si Saul, dahil sa takot, ang nagal ni Samuel, ano ginawa? Naghandog siya, hindi naman dapat siya maghandog. Doon ang simula yun, hindi siya sumunod kay Lord. Amen? Kaya gumawa siya sa kanyang sarili, kalooban. Kaya nga, sabi niya rito, ngunit tayo sa ginawa mo, hindi na matutuloy iyon. Ang ganda sana ng plano ng God, magiging patuloy yung kaharian mo, no? Siya may pipili ng isang taong mula sa kanyang puso na maghahari sa Israel sapagkat hindi mo sinunod ang mga utos niya sa iyo. Mahalaga ho yung pagsunod kay God. Upang maganap yung purpose ni Lord, layunin ni God sa ating buhay, dapat meron tayo puso, may pagsunod sa ating Panginoon. Kasi pag tayo sumusunod kay Lord, makikita po natin gumagawa si Lord sa ating buhay. Amen po ba? Alam niyo si David,
marami siyang kahinaan din eh. Bumagsak siya sa babae, no? Pagkatapos, merong bagay din na nagtiwala na siya sa kanyang sariling kakayanan. Kasi, grabe yung tagumpay niya eh. No? Kaya nagpa-census siya, hindi ba inuutos ni Lord? Para makita, malakas na tayo. Pero alam niyo, siya meron pa rin masunurin, at mapag-repentant heart. Mapagsisi pa rin. At siya, nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Binavalue kasi ni Lord yung ating pagsunod at yung ating katampatan sa Kanya. Kapag tayo sumusunod, naaalay tayo kung ano yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Amin po ba? Minsan ako'y nagkakape. Ang pinagkapihan ko, gusto lang itapon sa amin. Dahil wala na yung tangkay. Nasira na eh. Wala nang tangkay. Minsan man, itatapon na dahil may konting tapyas na. Baka mahiwaan kissable lips. Yan. Ano yung kissable lips? Yung sa mga negro, yun talaga. Kasi hindi pa lagi ng pahaling. Yun talaga ng kissable lips. Papatawa lang ako. Seryoso. Pero, ginamit ko pa rin. Kahit walang tangkay, kahit medyo may pingas, ginamit ko pa rin. Yung tasa. Kasi, yung tasa, kahit naman medyo may basag na at may konting crack, pwedeng gamitin. Kasi disenyo yun para pagkapihan at para inuman. Ang buhay po natin, kahit minsan ay may crack, kaya ka pa rin gamitin ng Lord. Kasi hindi naman nahanap si Lord ng perfectong tao para kanyang gamitin. Hahanapin niya at gagamitin pa rin niya kahit hindi perfectong tao. Ang pahalaga hanggang sunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kung tayo nakatingin lang sa sarili natin, walang pwede eh. Lahat naman tayo may kahulangan. Lahat naman tayo hindi perfecto. Pero gagawin ng Lord yung perfect na tao para gawin ang kanyang layunin. Si David ay hindi perfect. Pero nung isinaysay yung kanyang buhay, ang sabi, at siya ay gumawa ayon sa kalooban ng Panginoon. Yun ang nakita. Kapag kaya ang buhay mo natin ay sasabihin ng isang pangungusa, ano kaya nilalagay? Kunwari, si Nicole, gumawa ayon sa kalooban ng Lord. Ayon sa layunin ng Diyos. Bagamat may kapalpakan, pero hindi yun ang nakita yung kanyang sunod pa rin. Amin po ba? Naunawaan po natin. Yes. Kaya, patuloy tayo kay Lord. Amin po ba? Kahit minsan tayong malpak, hindi tayong perfecto, pero pwede ka pa rin gamitin ng Lord. Amin po ba? Ayon sa kanyang plano at ayon sa kanyang layunin. Pangatlo, God's purpose must be served in our hindi po. Alam niyo, minsan, sana ako minsan yun, sana pinangako nung panahon ni Rizal, paano nakita ko si Rizal? Panahon na kapag, parang minsan gumagani. Lalo na yung mga palabas na, yung time machine, tama ba yun? Yung pwede kang pumunta sa nakaraan. O kaya, pwede kang pumunta sa hinaharap. Pero imposible po yun. Amen po ba? Tayo isinilang ngayon at kung anong layunin ng Diyos ngayon, yun ang ating gagawin. Amen po ba? Naunawaan niyo? Kung ngayon tayo sinilang. Sana pa tayo sinilang. No? Pero ngayon tayo sinilang, ibig sabihin, yung purpose ni Lord ay parang sa ngayon. At tangat gawin po natin kung ano ang ipinagagawa ng Lord kung bakit nandito ngayon. Bakit alam nyo, hindi po yan kung ano yung pinag-aralan natin, kung ano yung natapos natin. Hindi yon. Marami naging tagumpay sa buhay kahit hindi nagtapos. Amen po ba? Amen po ba? Pero maraming professional, pero pagsak ang buhay, magulo ang buhay. Pero kapag kung kasalayan ng Diyos, si Lord
ang magpapala sa'yo. Kaya kanyang inangat, kaya kanyang pagpalain. Naniniwala ka rin ako. Jeremiah 29, verse 11. Ano ang sabi sa Jeremiah 29:11? For I know the plans I have for you, saying the Lord. Sabi ng God, for I know the plans I have for you, plans to prosper you. Sabi mo sa tabi mo, prosper ka niyo. Huwag sabihin, ganito na lang ako, mapapala lang talaga ako, ganyan. Mangharap tayo ayon sa pangarap ng Diyos para sa ating buhay. Amin po ba? Huwag lagi tayong makita natin, ganda ng plano ng Lord. For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, yung pag-ingat ng Lord. And plans to give you hope and future. Kaya may kinabukasan tayo. Ang isang mananampalataya, maganda ang bukas. Kasi nakaprepare na kayo Lord yun eh. Pinipare na ni Lord yun eh. Amin po ba? Kailangan lang ngayon, matukasan natin, layunin ng Diyos sa buhay pinanin. Amen? Kung minsan lang tayo natin, so, minsan tayo ay nadapa, pero patuloy tayong babangon at nakatingin pa rin tayo sa layunin ng Diyos para sa aking buhay. Patuloy tayong lalakad ayon sa nais ng ating Panginoon. At ngayon po yun, ngayon po yun. Tingnan nyo, sabi ng God. Ito kay si Esther, yan. Ito si Esther, sa Book of Esther. Ewan ko lang kung may nakabasa na rito rin sa Book of Esther. Meron na ba namasa sa Book of Esther? Yan, meron, no? Pero, kwento ko ng kaunti lang, Pero itong isang verse na ito, sabi rito, si Mordecai, kinausap niya si Esther. Si Esther po, ay naging asawa ng hari. Ng Persia. Si Xerxes. At si Mordecai, nagpalaki kay Esther. Si Esther po ay napakagandang babae. Siya po ay naging ulila. At kung siya ay ulila, kinuha siya ng kanyang tiyuhing si Mordecai. Pinalaki, ganyan. Ngayon, sa kasaysayan po, sa chapter 1 ng Esther, yung pong asawa ng hari, hindi marunong sumunod sa hari. At sabi, apapandang ko na ang asawa ko. Ngayon, mamimili siya ng kapapangasawa. Kaya yung kababayan maganda, hindi hanay on. No? At isa po sa lahat doon ay si Esther. Sabi mo kay, Pangkin, ang cute at ang ganda mo, makihanay ka. Yun ang namili ng hari. At bagay na sa hari, isang buwan, papaliguan ng papango, lilinisin lahat, papagayat talaga sa hari. At siya naging kasama ng isa sa naging kasama. Kasi maraming asawa yung hari. Pinagpalitan ko para bagang gulong ng sasakyan, mapalitan, video plant na to. Para ganun mga hari na. Ibagata si Esther. Si Esther mo ay isang Hudyo. At sila nasa ilalim ng pamamahala ng Persia. At si Mordecai, kung Hudyo, hindi siya lumuluhod. Si Haman ko ay isang ministro, pinakapulong ministro, gusto siya iyuyurahan. Ay, ang dami yumuyukod sa kanya. Ang hindi yumukod, panunusahan. Si Mordecai, ang tanging hindi yumukod. Dahil kung sa Diyos lang siya yumukod. Sabi niya. Nagalit si Haman at sabi, lahat ng mga Hudyo, lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Persia, patayin lahat ng Hudyo. Banda, maganda, lahat. Ubusin ang mga Hudyo. Nung padang po pala, gusto ka ubusin ang Hudyo para sincere. Pero hindi pinabayaan ng Diyos. Iyakan yung mga Hudyo. Hinapak ni Mordecai yung kanyang damit. Ganda naman sa akin. Ito, lumapit siya kay Esther. Esther, hindi aksidente na naandyan at nag-reyna ka. Hindi aksidente na naandyan ka. Sabi niya rito, kapag ipinagwalang bahala ko ang pangyayaring ito, yung papatayin lahat ng karani mo, mga Hudyo. Tiyan na may magliligtas din sa mga Hudyo, kahit hindi ikaw ang gamitin. Tiyan meron gagamitin ng Diyos. Kasi may makakaw ng Diyos. Iingatan ng ating lahi. Nakalawa niyo? May pangako ng Diyos, iingatan ng ating lahi. Kaya nga,
Mamamatay ka rin naman eh. Pati angkan mo. Pansamantala lang ang buhay nito, mamamatay ka rin. Ito, anong malay mo? Baka napunta ka dyan para maging kasangkaman sa ganitong pagkakataon. Para ganito, no? Hindi aksidente na nandiyan ka. Gagamitin ka para iligtas sa iyong kababayan. Kaya ka dinala ng Lord dyan kasi may layunin ng Diyos sa buhay mo. At ang isang layunin ng Diyos, iligtas mo iyong kababayan. Kaya ka naandyan sa kanyang posisyon. Yun ang ibig na sabihin. Ano nangyari? Naligtas ka sa pamamagitan ni Esther. Ano nangyari? Yung si Haman na gustong patayin yung kanilang lahi, siya ang namatay. Bakit? Ano ang pag-iingat ng Lord? Nice lang yan, no? Si Esther, ang sabi ni Mordecai, kaya ka na andyan at inilagay dyan kasi kakasangkapanin ka ng Diyos sa kanyang layunin. Ang buhay po natin dapat gano'n. Kaya ikaw ay naging teacher. Kakasangkapanin ka ng Diyos para sa kanyang layunin. Kung saan tayo naandun ngayon, kung saan ka gumagawa ngayon, ikaw ay ang Diyos ay may layunin sa'yo. Ba't ka nandun? Amen po ba? Bakit kayo din naging negosyante? Bakit ikaw ay naging ganyan trabaho? Lahat, tandaan ko natin. Kaya nangyari sa iyo at nasa kanyang kaposisyon at kung ano ka ngayon. Dahil may magandang layunin ang Diyos kung bakit ka nandyan. At yun ang dapat natin maunawaan. Amen po ba? Bakit ka natin ito ngayon? May layunin ng Diyos. Bakit ka pinatulungan ng Lord na makapag-abroad? May layunin ng Diyos. Ba't ka nandun? At minsan, dapat ko nakilala ang isang taong ito. Lord, ano layunin mo? Bakit ko namit siya? Bakit ko siya nakausap? Minsan nagtatanong kay Lord, ano ko ang layunin mo? Bakit? Nagpatahilan ko ako. Si Jai, yun from Jai, sa family. Nakakawaidohan ko na. Kapag ka lang talaga yun. Alam mo ba, hindi mo palang inuuhan talaga yung sabi ang pag-pray. Stall. Mag-open ka ng church dito sa family. Ang dami ng tao, hindi ko na kaya. Sabi naman, dahil pumunta pa sa kapatalan, dito na lang, ang dami nila. Hindi, Bible study mo lang tayo. Hindi, basta Bible study, church, kasi marami sila. Sabi mo, Lord, kaya ba talaga ako pinalaro? Nagkataon lang mo ba? Pero mga kapatid, ang buhay natin ay hindi lang isang pagkakataon. Hindi lang isang insidente. Kundi may layunin ang Diyos sa atin. Amen po ba? Yung pangyayari, yung posisyon, kung anong tayo ngayon, at kung saan tayo ngayon nandoon, may layunin ng Diyos. Ba't ka nandyan? Dapat, yun panalangin natin, Lord, ano ang nais mo? Amen po ba? Pangapat. At dito tayo magtatapos. Bakit? Patay na siya. Ang sabi, a life that serves God finishes in peace. Rest in peace. Ang tunay na gumawa ay sa layunin ng Diyos at gumawa sa kalooban ng Panginoon. Yan ang masasabi nating rest in peace. Lahat ng makikita natin na nasa cemetery, may nakalagay RIP. Rest in peace. Nakatanong ko, talagang kaya nagre-rest mo yung tanong mo. Kasi pag sa impyerno, hindi rest yun. Punishment. Judgment galing kay Lord. Ang nararanasan. Amen po ba? Pero nang may isagawa na ni David ang kanyang ang kalooban ng Diyos para sa kanyang mapanahunan, ano nangyari? Hanggat hindi pa natin nagagawa yung layunin ni Lord sa ating buhay, ay ano? Hindi ka pa mamamatay. Amen? Tanungin mo ang katabi mo at sabihin mo, may layunin pa ba si Lord sa buhay? Pag wala nga, baka pwede na. Sino rito nandituan may layunin pa sa buhay niya? Ayun na, siyempre, lakasan natin. Sabi mo naman ni Lord. Amen po ba? Kaya kung may layunin si Lord sa buhay po natin, tiyak, magpapatuloy pa tayo. Kahit ikaw ay nasa bingit na ng kamatayan, kahit isa bulati na lang ang hindi nakakapirma sa'yo. Pero, mga kapatid, mananatili kang malakas
Palalang kasi ng Lord kasi may di ba magawa mo si Lord sa buhay mo. Kaya ang buhay ngayon, may naisip kami magawa si Lord. Amin po na. Ay, sinyo sa buhay po namin. Gagawin ka sa ibang tao. Magiging blessing ka pa rin sa iba. At pag nagawa na ang kalooban ng Lord sa ating buhay, gaya na nangyari, siya'y namatay. Sabi nga ni ating prosing kabahatig, muntik na talaga yung asawa niya. Pero, nabuhay. Nakita lang nga rin ako dahil yung hapon niya, nakita na yung si kuya, nasa ospital si kuya, lumabas ng CR, paglabas, sinano si kuya, ay, yung lolo niya, ay, nasa ospital naman. Talagang nawala na halos. May baka na yung napaihi na po siya at napangupog na inatakas sa puso. Di ba yung ganun? Madalas, nabibigok na. Yung napaihi na dahil natakas sa puso. Nadumi. Kadalasan, na yun. Pero, ang lakas pa ulit. Pinasya lang ko, lakas. Isa lang bagay na siya. May layo yung pa talaga siya. Kung bakit siya buhay pa. Kaya ka buhay ngayon, malakas, kasi may layo rin si Lord sa buhay mo. Huwag kang sabihin, pa ako, malakas pa ako. Eh, meron nga dyan, nadapa lamang tigong eh. Meron lang kalakas-lakas tumawa, katatawa ng malakas, diretso patay na. Saan kapamatayan, tumatawa eh. Mga kapatid, hindi aksidente ang buhay natin kaya tayo dito. Tanda po natin, may layo din ang Diyos sa buhay po natin. Nasusukat po natin ang buhay. Kung gumagawa tayo ayon sa layunin ng Diyos. Ang tanong, did I serve God's purpose in my life? Kung may gumagawa ayon sa layunin, ito ba talaga ang layunin ng Diyos? Ito ba talaga ang gusto ng Diyos sa buhay ko? Lagi natin tingnan. May layunin ng Diyos. Kaya nga nandito. Amen po ba? Ano dapat natin gawin? Simple lang. Seek God's purpose daily. Si David na buhay, hindi naman alam na kaganyang kalooban ng Diyos. Sa bawat araw ng kanyang buhay, gumagawa siya, sumusunod siya. At doon yung nalalaman ang kalooban ng Diyos. Araw-araw. Pray tayo kay God. Sabi natin, Lord, gusto ko gawin. Sa araw na ito, kalooban mo. Pangunahan mo po ako. Kasi kung hindi, sayang, tatanda tayo. Kasi ang buhay, hindi naman kung gano'n tayo patanda. Ang tanong, gumawa ba tayo ayon sa naisip at layo din ng Diyos sa ating mga buhay. Nagkakaroon ng kabuluhan at katagumpayan ng buhay po natin kung tunay tayo na lumalakad sa layunin ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Kaya nga ng awin, lapit tayo kay God. At si Lord yung pahalang gumawa sa akin. Kasi, kapag malapit yung relasyon natin kay God, dito natin mararanasan yung pangungusap ni Lord eh. Naniniwala tayong buhay-buhay si Lord. Naniniwala tayo ng Holy Spirit ay nasa atin. Hindi naandyan para tumambay lang ako. Nandiyan para ikaw ay tulungan. Para ikaw ay kausapin. Nagiging buhay ang ating Kristiyanong pamumuhay dahil sa banal na Espiritu. Kung may nararamdaman na tayo sakit ngayon, kung may nararamdaman tayo na yung bigat ngayon, ramdam ni Lord yan, alam ni Lord yan, at alam din ni Lord kung paano ka, kung ano siya kikilos sa buhay mo. Simple lang, yung maglamit natin kay Lord, at sabihin natin, Lord, ikaw na po bahala sa akin, tulungan mo ba ako? Hindi ko kasi alam ang gagawin ko. Nahirapan din ako sa akin pag-iisip, hindi ko nalilito ako. But Lord, hayaan mo na yung Spirit Santo mo ang gumawa sa buhay ko.